Ito ang yung nagpapakapropeta. Hindi po ako prophet. Never that I claim that I am a prophet. I'm just reading the words of the prophets. The Bible prophecies. Binabasa ko lang po. May mga nakikita ko nag-claim prophets. False prophets po yon. Pero kung gusto ninyong maniwala, sige kayo. Ang daming nagpa-prophesy ngayon. That is part of ng mga tanda ng ating panahon. The signs of the times as prophesied in the Word of God that will rise. Kaya hindi po ako kasama doon. Hindi ako kasama doon. I'll never prophesy. And never that I claim I am a prophet. Kaya kayo, you are putting words into my mouth. Yung mga nagagalit sa akin. Hindi kasi ninyo matanggap na yung mga kwento ko nangyayari. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines. The land of fear to the world. Kumusta po kayo? Ano yung masasabi po ninyo dito sa pinapalitaw na tandem ni Presidential Legal Counsel Attorney Panelo? Approve ba ninyo yung tandem na Sarago? Post your comments mga kababayan kasi hindi na natin maiwasan ito. This is being floated, testing the waters, ika nga. Kasi papalapit na po yung presidential elections. Yan kung matuloy. Sabi nga po mga kababayan, sino man yung maging Pangulo ng ating bansa o any country of the world, the Lord Jesus Christ is my King. Hindi yan mababago. Kahit sino yung umupo. Ngayon, masamang balita, 60% ng mga Pinoy ang nagugutom na po. Based yun sa survey. Sa bagay, 60% pa man lang. Pag siguro mag 90%, okay na yon. Pwede na tayo na mag-react siguro, mga kababayan, kung 90% na wow. The British are coming. Sabi ko sa inyo, the wars and rumors of wars. Galit na galit sa akin yung mga... Ito ang yung nagpapakapropeta. Hindi po ako prophet. Never that I claim that I am a prophet. I'm just reading the words of the prophets. The Bible, ano ang tawag dito? The Bible prophecies. Binabasa ko lang po. Hindi man po ako may gawa niyan. Kung galit kayo, di murahin ninyo yung mga prophets. Hindi man po ako yon. Di murahin ninyo yung mga propeta. May mga nakikita ko nag-claim prophets. False prophets po yon. Pero kung gusto ninyong maniwala, sige kayo. Doon kayo. Ang daming nagpa-prophesy ngayon. That is part of the, tawag dito. Yun ang mga tanda ng ating panahon. The signs of the times as prophesied in the Word of God that will rise. Kaya hindi po ako kasama doon. Hindi ako kasama doon. I'll never prophesy. And never that I claim I am a prophet. Kaya kayo, you are putting words into your mind, into my mouth, yung mga nagagalit sa akin. Hindi kasi ninyo matanggap na yung mga kwento ko nangyayari. O di magkwento rin kayo. Di ba? Gumawa kayo ng kwento, mag-share din kayo ng kwento ninyo, tapos commentary din kayo. Ayon. Wala man pumipigil po sa inyo. Di ba? Pigilin ko kayo? Ba't ko kayo? Sige lang kayo.
Nainsulto yung inyong talino. Hindi man po ako nagsasabing mas matalino ako sa inyo. Never that I claim. I am just an average person. Okay po? Hindi ako nakikipagpaligsahan sa galing ninyo. Magagaling kayo. Ang gagalingan ninyo, mga gano, ang hindi ko maintindihan sa sobrang galing ninyo, hindi ninyo maintindihan yung aking mga post. Mali yung reading ninyo. Mali yung pagkaintindi ninyo. Pati yung balita, mali yung pagkaintindi ninyo. Sa sobrang talino ninyo, naging bobo kayo. Polpol. Tama yung word of God eh. Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Basa kayo ng basa, aral kayo ng aral, di man ninyo masumpungan ang katotohanan. Bakit? Binulag kayo ng dyablo. Ang Diyos kasi ninyo, kahoy, bato. Katulad nyo, kaya hindi ninyo masumpungan ang katotohanan. Ang Diyos ninyo, patay. Ang Diyos namin, buhay eh. Ang Diyos ninyo, yung Diablo, si Satanas dito sa mundo, controlling the whole world right now. And our leaders just following Satan. Satanic na lahat, mga kababayan. And they're so blind, blinded by the God of this world. Yan po ang katotohanan yan. And you people na hindi makaintindi sa aking sinasabi, yon kasi ang yung kalagayan. Patay kayo kasi. Ang patay, hindi man nakaintindi, patay nga eh. Spiritually dead kasi kayo. Ipagpatuloy ninyo ang pagiging zombie. Patuloy lang ninyo. Dinisira ninyo ang bansa natin, ang buhay ng mga tao. Nagagalit pa kayo sa... Anyway. Wala pa po tayo sa ating topic. Kuan man lang yun. Additional kuan ko lang po yon kasi yung mga reactions kasi. Mamaya yung full. So itong ating programa, mga kababayan, ito po ay atid sa inyo ng Firmax Firming and Lifting Cream. Ito naman po, Automax. Revitalizing Serum. Sa mukha naman po ito, anti-aging. You will look 10 years younger than your age. Ito yung Goji Diyos. Ningxia Red Mix Fruit Drink, mga kababayan, ang brand niya. Anti-cancer po siya, mga kababayan. Ito yung ininom ng aking sister in faith. May cancer siya sa breast, sa didi. Tapos, nagpa-chemo, kalbo. Siyempre, pag kinemo, kalbo. Kala niya naka-survive na siya. After 3 or 5 years yata yon, bumalik yung cancer niya. Tinaningan ng doktor, mga kababayan, yung buhay niya. Siyempre, pag tinaningan ka, hanap ka ng alternative. Narinig niya tungkol sa goji. I-search po ninyo, mga kababayan, yung goji fruit. I-google ninyo. Then you will discover, anti-cancer po siya. Pero may other benefits pa siya. Pero mainly, anti-cancer po siya. Alam niyo, nang bumili siya nito, 4, o nang binili niya. Ininom niya yung isang bote, yung laman. Inaubos niya for 2 days lang. You know, 15 years ago, yung kwentong yon, mga kababayan. Buhay pa siya ngayon at healthy. Wala na, negative na po. Sabi ko sa inyo, tama yung sinabi ni Hippocrates, the father of medicine. Sabi niya, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Nasa pagkaing maayos ang gamot. Si Bongbong Marcos, for the first time since the Falklands War of 1982, United Kingdom is sending its largest contingent of warships to the waters thousands of miles away from its own. The UK's largest carrier strike group
is expected to depart from British waters as early as May 18 and arrive in South China Sea the following month, 18 May o June. The Ministry of Defense described the deployment as the largest concentration of maritime and air power. Hindi lang kasama sa warship, yung karga niya. Hindi lang maritime, pati yung mga eroplano. To leave the UK in a generation. According to the UK government, the massive strike group composed of carriers, destroyers, submarines, cruisers, and a number of aircraft from the Royal Navy and Royal Air Force will be a truly global deployment from the North Atlantic to the Indo-Pacific. Ito po yung balita published kani-kanina lang by Esquire. So, ito po, kinikwento ko sa inyo kanina, sinabi ko na, this is part of the prophecy that there will be wars and rumors of war. Di man po natin ito maiiwasan kasi it has come to pass. We just pray, mga kababayan, na dumating na yung ating Panginoon at kunin na po tayo ng mga believers in the rapture of the church. Yun ang purpose ko kung bakit ko binalita. Para makabuelo na po si Satanas sa kanyang pagwalang hiya dito po sa mundo, kasama itong mga dati ng walang hiya dito sa Pilipinas and all throughout the world. So that yung chapter ng event, mga kababayan, na mangyayari, matapos na to, lumipas na to, and finally, the reign of Christ for 1,000 years would commence. So, I appeal to all believers all throughout the world, especially yung mga Filipino. Yun na po ang lagi-lagi nating ipanalangin. Lord Jesus, please come quickly and rescue us in this evil world. Sa totoo lang po, every day, gano'n na po ang aking prayer. The whole family and all the congregation, sabay-sabay nating ipetisyon ang langit to rescue us kasi hindi naman po ito bubuti pa. Hindi naman. Tuloy-tuloy na po ito. That any moment, in a twinkling of an eye, as promised in the Word of God. Tingnan, kuya, tingnan mo nga yun. Yung hindi po naniniwala sa rapture, hindi man po kayo kasama doon. Maiwan kayo po dito. Huwag na kayong huwag na kayong makidiskusyon. Maiwan po kayo rito. Tama. Learn the ABC of salvation po para makasama po kayo. Hindi kami mamimilit na ayaw sumama. Dito lang po kayo para may kwento kayo kasama ka doon sa ano. Gusto mo, sumama ka doon sa West Philippine Sea. Kanya-kanya na po tayo ngayon. 1 Corinthians chapter 15, verse 52. 51 muna. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall come, or shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory.
Okay pa? Yung isa, yung one is, in the other left. One is working in the field, in the other left. Tingnan mo nga. Basahin ko na lang po sa inyo. So that is the mystery that will be revealed to us. In any moment, it will come. Ito pong mga tampalasa na to, itong Matthew 24 verse 40. Then shall two be in the field, one shall be taken in the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken in the other left. So, may maiiwan talaga po. Ito mga bashers ko kasama. May maiwan talaga. Kanya-kanya po tayong direction dito. Yung believers and unbelievers. Unbelievers, maiwan kayo. Hindi man kayo believer eh. Maiwan kayo dito. Yeah. Kahit tawayin pa ninyo ako araw-araw, maiwan nga kayo eh. Okay? Masaya na ako maiwan kayo. Kasi kung kasama ka dito, hindi mo ako awayin, inaway mo ako eh. Hindi ang papayag ang Diyos na yung magkakaaway. Yan, ang mangyari niyan, kahit sa langit magkaaway pa tayo, hindi man pwedeng gano'n. The fact na inaway ninyo ako, maiwan kayo. Okay? Eh, lahat ng umaaway sa akin, good luck to you. Nami ko sa inyo. Asa na yung binabasa ko? Nawala? 40. Two women. Yan. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken in the other left. Yun ang description ng rapture, mga kababayan. Pag kinuha na ng ating Panginoon, yung mga believers, sabi ko sa inyo, all hell will break loose on you. All hell. That is the start of the tribulation. Kasi po ang restrainer, the remaining restrainer, hanggat nakikita pa ninyo kami dito sa live streaming. Pasalamat kayo na nakikita pa ninyo ang live streaming. Pag susunod, ang nakikita na recorded na lang, wala nang live streaming ng mga believers. At nagkagulo na yung mundo, millions of people missing. Then, sabi ng Antikristo, relax. This world is under the attack of aliens. Alien invasion. Kinuha ng mga aliens, yung demons po, kaya pinofloat nila yung UFO. Totoo pala niya yung UFO. Totoo nga po, pero demons sila. Demons. So, kayo na mga hindi naniniwala, siyempre, papaniwalaan ninyo yung Antichrist. Tapos, yung mga minions ng Antichrist, CNN, BBC, Al Jazeera, dito yung mga local radio and national TV, na hindi man ligtas. Ayun ang papaniwala. Excuse me po, dito sa Quezon City, napakaraming mga tao nangawala, nagkababanggaan yung mga hindi namin maintindihan. Ayun. Breaking news. Kung ganon yung senaryo at kayo'y nanonood ng television, nandito pa kayo sa mundo, ibig sabihin, no, naiwan kayo.
Watch therefore, for ye know not what hour your Lord does come. O, kita ninyo ang sinasabi rito? Oras. Yung oras, walang nakakaalam. Be ready. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh, who then is a faithful and wise servant, whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season. Kaya kung kayo na nanonood sa aking programa, itong live streaming, kung iniisip ninyo, ang tagal na niya yan, na sinasabi ng mga pastor, yung tatay ko nga niya, believer ng ganyan, namatay, hindi pa rin dumating yung ating Panginoon. Pag ang thinking ninyo ganon, ayon yung description doon, kung kailan daw na sinasabi ninyo na ang ating Panginoon hindi pa darating, darating na siya. Kaya po naiisip ninyo yon na hindi siya darating. Kasi nga po, sabi sa Word of God, pag ganun ang pag-iisip ninyo, darating siya. Masasya kayo. The same during the time of Noah. Ganon yung pag-iisip. More than 100 years na nag-preach si Noe. Kaya po ang nangligtas, family lang niya. Kaya kayong nagre-ridicule sa akin, hindi yun bago. Yung gawain ninyo, panahon ninyo pa, yun ang ginagawa ninyo. Parehas kayo nung panahon ni Noah. Yung mga nag-ridicule kay Noah, naubos. Naging fuel. Naging fossil fuel ngayon. Panggatong natin. Salamat sa inyo, mga kalahi ninyo. Kasi kung hindi kayo nabaon sa lupa nung Noah's flood, wala kayo tayong panggatong ngayon. At least may panggatong yung mundo. Fossil fuel kayo. O ngayon, sino sa inyo ang gusto maging fossil fuel the second time around? O, ipagpatuloy ninyo yung hindi kayo nyo maniwala. Pero hindi na po sa mga automobile kayo igagatong, sa impyerno. Hindi na po. O bakit nawala yung ano? Yan. Nag-brown out? Ha? Oh, sige. Oo. Ini. Sige. Okay pa, mga kababayan, malinaw po 'yon. Kaya kayong mga masasama, sabi sa sa Word of God, lalo pa kayong magpakasama, sige kayo. Gano'n naman talaga eh. Diretso, lubos-lubosin na ninyo yung parehas din naman eh, papunta kayong impyerno. Ikuan po ninyo, lubos-lubosin na ninyo yung pagpakasama, yung para kota kayo. Di ba? Kota. Di, okay na yon. Tama na siguro. Parang, ito pala, i-share ko ito. Last na i-share ko sa inyo po, mga kababayan. It's Revelation 18 verse 23. Sabi rito po, in the light of a candle shall shine no more at all in thee. In the voice of the bridegroom, and of the bride shall be heard no more in all in thee. For the merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Nakita ninyo po? Yung mga merchants, anong tawag doon? Merchants? Negosyante. O, kita ninyo kung sino yung mga big time mga kababayan sa mundo. The elite. These are businessmen. The great men. The merchants.
the great men of earth. Now controlling, and that's in Revelation, now controlling the world. And these merchants, the elite businessmen, sila po ang may-ari ng mga pharmaceutical companies. Ano sabi rito? For by thy sorceries were all nations deceived. Sorcery, witchcraft is pharmakeia. Kung saan, mga kababayan, if you translate pharmakeia, i-google po ninyo. That is in English, pharmacy. The use of drugs, medication. Sakto sa nangyayari ngayon. Ang nag-ahari, mga merchants, ninegosyo ang buong mundo, ninegosyo ang Pilipinas. Dinisib ng kanilang negosyo. Anong negosyo nila? Sorcery, the use of drugs, bakulaw. Nagtaka pa kayo kung bakit buong mundo ang sinasabi, ang kaligtasan bakulaw. Oo, napakalinaw. By the sorceries, pharmakeia. Ano yung pharmakeia? The same word, pharmacy. Medication, the use of drugs. Spell, poison. Tingnan niyo, i-google ninyo. Ginogol ko siya eh. You see? Where all nations, as in all, sana all. All nga. All nations deceive. Nalinlang ang buong mundo, nalinlang ng ano? Ng mga sorcerers. Sino itong mga sorcerers? Yung may-ari ng mga merchants, negosyante. Kasama doon si Ebil. Huwag kayong magtaka kung bakit sila yung nag-ahari ngayon. It was prophesied in the Word of God to come in these last days. It is in Revelation. You can read that in Revelation 18:23. Kaya nga po, pinasulat siya kay Juan. Huwag kayong magtaka kung bakit yung mga negosyante, mga oligarchs, these are international oligarchs. Sila ang nagdidikta. Diktado ang Pangulo o leaders of the world. The royal family, negosyante din. Merchant din siya. The Rockefeller, yun. Alchemist. Tingnan ninyo kung anong ibig sabihin ng alchemy. Tingnan ninyo. Hindi po sila makakaligtas, makakalampas sa paningin ng ating Panginoon as revealed in the Word of God. Napakalinaw. Ang hindi lang makaintindi nito, yung mga unbelievers, kasi binubulag sila ng dyablo. Kahit gaano kasimpleng salita sa Word of God, hindi man sila bulag po sila, bulag, spiritually blind, kaya hindi nila maintindihan. Napakasimple. Merchant, negosyante. Mahirap ba yun intindihin? Merchant, merchandise. Merchant. Yung mga pharmaceutical companies, ano yon? Negosyante, hindi negosyante. Negosyante. Merchant. Sakto, Bagay iniisip ninyo, nagdagdag ako. Paano ako nagdagdag? Wala akong dinadagdag. Merchant. Sorceries. Pag ginugol mo, pharmakeia, medication, the use of drugs. Hindi man ako ang gumawa niyan.
I-google ninyo. Now you understand na ang sorcery, mga kababayan, widespread ngayon. Witchcraft and sorcery of the old time is the use of drugs and abuse of medication. Yung Bacolao, hindi abuse yun ng medicine. Poison. Ayun. Yun ang sabi doon. Poison, spell. Ano ang laman ng Bacolao? Mercury. Tingnan ninyo kung hindi poison ang mercury. Yun lang sa isang element na yon, tapos na. Sabi ko nga sa inyo, yung thermometer na mercury, bawal na nga yon. Electronic na yung ginagamit kasi alam ng poison siya. Sino ang hindi nakakaintindi na ang mercury hindi poison? Yan ang palaging kasama ng Bacolao, mercury. Ano pa? Pang-imbalsama. Formalin. Sinong sabi ko sa inyo, ganun tayo pinagluluko nila. So, maraming salamat. Wakas naman po. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless.